Hindi naman sa wag magalit yung mga kapwa ko Dabawenyo. Dagamang kwarta dire sa mga butantes Davao. Pero kada na-payout na sila. Pero nagpa-survey, anong lumabas sa survey? Non-commissioned survey by a university, dalawang university, Ateneo, which is run by mga class, AB, tapos CDE University of Mindanao. Ano lumabas? Yung kandidato na hindi pa nakakapangampanya dahil binilanggo nila, as against the kandidato na araw-araw namimigay ng ayuda, milyon-milyon, wala pang 5%. Ang nakukuha, 91% si Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ng tao ngayon yung pera, yung ayuda, pero alam na nilang bumoto independently ng gusto nila, which is very good. Talagang yan ang gusto natin, political maturity ng Pilipino. Yes, OJ. Ilang araw na lang bagong eleksyon, may paalala po ang Commission on Elections ng COMELEC kaugnay sa vote buying. In fact, marami na po ang pinatawan ng show cause order sa nasabing issue. Ang video natin mapapanood ay may kaugnayan po sa susunod na ating panayam. Panoorin po natin ang paalala ng Commission on Elections. Magandang araw mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. 11 araw bagong May 12, 2025 national and local elections. Handa na ba tayo? Alam na ba natin ang ating gagawin? Sa araw na to, pag-usapan natin ang vote buying, ang vote selling, ang abuse of state resources at ang masamang epekto nito sa ating lipunan at sa ating demokrasya. Kaya simulan na natin. 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Ang isang responsableng kandidato ay hindi namimili ng boto at ang isang responsableng botanteng Pilipino ay hindi nagbebenta ng kanyang boto. Ayon sa Section 261A ng Omnibus Election Code, ang vote buying at vote selling ay parehong kasong kriminal. Ang anumang pangangako, pamimigay ng pera, pangangako ng empleyo, prangkisa o iba pang regalo na ang katumbas ay ang pagboto sa isang partikular na kandidato o hindi pagboto sa isang partikular na kandidato ay vote buying. Ganon din naman sa kabila, ang pagbibenta ng boto kapalit ay regalo, pera, anumang bagay na may halaga, pangako ng empleyo, prangkisa para iboto o hindi iboto ang isang partikular na kandidato ay vote selling. Ano ang parusa sa kasong ito? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at higit sa lahat perpetual disqualification to hold public office. Sa Resolution 11104, ipinapatupad ng COMELEC ang mga alituntunin laban sa vote buying at vote selling. Sa pagkakataong ito, dinamihan ng COMELEC ang mga presumption nang sa gayon malabanan natin ang mga vote buying at vote selling na maaring kinukubli sa abuse of state resources, pamimigay ng pera, pagdadala ng mahigit 500,000 ilang araw bago maghalalan ng hindi naman kinakailangan sa negosyo o trabaho, pagkakaroon ng mga barya ng mga pera may kalakip na mga campaign materials, pagdadala ng indelible ink na mahigit na pinagbabawal, pamimigay ng anumang uri ng regalo kasama na ang mga grocery, kalakip ang mga campaign materials. At isa pa, yung paggamit ng ating mga online resources para pamimili ng boto. Ito ay mahigpit na binabantayan ng COMELEC. Kailangan sugpuin natin, naunawaan natin, maaring hindi matanggihan o maaring natatakot ang ating mga kababayan. Ngunit pakaisipin natin, ano ba ang masamang idulot ng vote buying at vote selling? Itong vote buying at vote selling ay minamaliit ang ating karapatan, binabaliwala ang ating boses. At higit pa dito, kung magkano man na natanggap natin na ang halaga sa araw-araw sa loob ng ilang taong pamumunuan ay mahigit baka 100 beses pabawiin sa kaban ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit nananatiling sira o walang kalsadang matino ang ating lipunan, mahal ang kuryente, hindi maayos na agraryo, at higit sa lahat po, ang napakaraming problema ng lipunan na hindi nasusolusyonan. Binabaliwala tayo ng mga kandidato kapag sila'y nanalo na dahil ang iisipin nila, nabili na nila ang ating boses at wala na silang pakialam sa atin. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paulit-ulit na cycle ng kahirapan sa Pilipinas. Kung tayo'y lalaban dito, mahahalal natin ang karapat-dapat ng mga pinuno. Sila ay magtatrabaho ayon sa kanilang mandato. Sisiguraduhin na ang resources ng bayan ay magagamit ng tama. Ang mga buwis, ang ating pera at kaban ng bayan ay gagamitin lamang sa mga proyektong makabuluhan at kinakailangan natin. At higit sa lahat, ipaglalaban ng mga matitinong kandidato na nanalo at nailuklok natin ang mga batas, ang mga panuntunan, ang mga pulisiya na magtutungo sa kinabukasan ng Pilipinas. Hinihiling natin sa ating mga kababayan, huwag tayong bumoto ng mga taong mga namimili ng ating boto. Isumbong sa COMELEC, isumbong sa Committee on Contrabigay. Huwag kayong mag-alala, papanatilihin namin confidential ang inyong identity. Tulungan nyo lamang ang COMELEC makakuha ng ebidensya. Sinong involved dito? Supporter man o kandidato? Saan naganap? Kailan? Nang sa gayon kami makakuha ng ebidensya, kami ay makapagsampa ng kaso. Masampahan natin ang kasong pang-disqualify at kasong kriminal ang lahat ng lalabag sa batas na ito. At higit sa lahat, may pakita natin sa buong mundo ang Pilipino ipinaglalaban ang kinabukasan sa pamamagitan ng responsableng pagboto. Ito ang 2 minutong kaalaman tungo sa makabagong halalan. Ang paalala ay ginawa po ng COMELEC hapon May 1, 2025. At kaugnay niyan ay makakasama natin ang UGB Party List, ang kanilang first nominee, si Sir Bongo Tapay. Pag-usapan natin yung ating mga adhikain laban sa vote buying na siyang numero 1 paalala ng Commission on Election. Sir Bong, mayong hapon. Kasama mo ngayon si Troy, si MJ at si Sir Jay.
Maayong hapon, Sir MJ, kay Sir Troy at saka kay Sir Jason sa. Opo. Magandang hapon po. Kamusta na po ang kampanya ng UGB Party List at ang inyo pong adhikain? Napatunayan na posible ang pagtakbo sa party list nang walang bigayan ng ayuda, Sir Bong. Yeah, so far, medyo maganda naman kasi we are in place naman talaga because sa tingin ko kami lang yata yung party list na merong mga physical members all over the country at saka outside the Philippines, sa overseas, iba't ibang bansa. Kaya ay papakita talaga natin na ang election pala pwede nang hindi ginagamitan ng pera na yung tinatawag nating vote buying. Opo, ang inyo pong adhikain na zero vote buying ay napakadugtong sa adhikain naman ng aming number 53 sa balota, Pastor Paulo C. Kibuloy, na zero corruption sa gobyerno. Talagang transparency at accountability ang sisulong sa pamahalaan. Gano'n kakrusyal, Sir Bong, sa darating po na 20th Congress, lalo pat pag sinabi mong 19th Congress, unang-una sa pumapasok sa isipan ng madla ay ayuda, ayuda at ayuda. Yun na nga ang medyo nakakalungkot tingnan na sana wala, kung mayroon mga ayuda, it's okay, pero sana lahat nakikinabang, hindi yung pili lamang at nagagamit to sa usaping politikal. Kaya yung adhikain ni Pastor Kibuloy, gusto ko talaga yon dahil nakita ko yung kanya na zero corruption, which is yun din ang layunin ng UGB Party List against kami sa vote buying. Talagang madin naming kinukundi na yung vote buying na yan dahil alam namin na dyan nag-uumpisa ang corruption dito sa Pilipinas. Kaya talagang pinagbabawal namin. Saka itong ating mga survey company na mind conditioning sa mga tao, just imagine lahat ng mga survey na yan. Wala sa 163 ang UGB, nasa dulo. Na kung titingnan mo, sa buong Pilipinas, kami lang ang party list na merong members talaga, physical members all over the country. Itong mga nakikita kong mga party list, ang alam ko, nasa opisina lang sila, but they have money to pay sa mga survey para ipasok sila. Kasi kami, wala pa kami pambayad yan. Yung magbabayad ka ng 50,000, billboard 300,000, 1 million. Malaking pera na po yan para pa-feeding program namin sa aming mga chapters all over the country. Kasi itong UGB party list, ang backbone po nito are the guardians. So which is mga ordinaryong masang Pilipino ito. So all walks of life, nandiyan yung mga yan. Kaya talagang nag-aambag-ambag lang kami. And if we go to our campaign, nakakatuwa po dahil pupunta kami sa isang region, wala po kaming kusing na gastos. Yung members na sa region nag-aayos ng venue, sound system, pagkain, lahat-lahat. Ang akin lamang dong ipinupursige sa mga nominees, yung aming pamasahe at saka pagpunta doon yung aming hotel. Yung pagkain, sila na po nagpapakain sa amin. Kaya sabi ko nga, kami nang gagastos pumunta dyan, pero pakainin nyo kami dahil wala kami dalang kaldero. Kaya nakakatuwa po yung kampanya namin ito. Noong May 1, nagkaroon po kami ng kilos protesta. Naglakad po kami, nagmarcha po kami from Luneta going to Iwasang Bonifacio, which is libo-libo. Marami. Hindi ko na pinadami dahil mapupuno. Sabi ko, yung malalapit lang. So far, mga 1.8 or 1.9 na members ang pumunta, na ang aming panawagan ay magkaroon ng malinis mapayapang halalan dahil nakikita naman natin nagkakapatayan na sa ibang lugar, sana ay mapigilan. At saka yung number 1 namin pinaglalaban, yung against talaga sa vote buying na yan. Sir, kamusta ang Maganda response? parang naging result. Opo, Sir Jay, baka may mga katanungan kayo kay Sir Bong. Pinapakinggan ko ng maganda yung kanilang maganda yung kanilang advocacy, no? At tayo kaysa diyan, no? Sapagkat noon pa man as early as 1987 election, isa na yan sa sinusulong natin, except that hindi tayo naging successful. Tinuturo natin yan even in the academies, no? Dahil tayo nagtuturo, pero ngayon palagay ko ito yung sabi nga may oras talaga na nakatakda para sa lahat and I think ang Pilipinas handa na dito sa political maturity na isinusulong ng samahan ng ating panauhin. Sa totoo lang, Sir Jay, I think it's the right time na tumayo tayo dahil sabi mo nga, ang tagal ganitong kalakaran na to sa ating politika. Ang problema kasi rito, sa tingin ko, hindi yung tao, hindi yung kandidato. It's the law of the land. Kasi laging sinasabi ng ating COMELEC, every time may election na, bawal magbenta ng boto, bawal mamili ng boto. Ang tanong ko, Sir Jay, may nakulong na po ba sa vote buying? So ibig sabihin, ang problema hindi sa kandidato, hindi sa tao. Ang problema po nandun sa batas ng Pilipinas na dapat yun ang tutukan ng ating mga kongresista. At saka pagpapatupad dito. Correct, sir. Lagyan po natin ng ngipin. Huwag na yung 1 year to 6 years dahil provision lang yan. Huwag natin 6 to 12 years. Di ba? Kaya paglalagyan talaga. Kaya kung maalala nyo, isa sa proposal nga, di ba nag-propose si ng death penalty sa corruption si Attorney Vic Rodriguez, kandidato, yes. no? Yes, sir. Sabi ni Pastor Kibuloy, mataas yung threshold na yan. Kung pwede nga lang kahit 1,000 para wala na talagang maganyak. Kasi totoo naman yun.
Can you imagine kung ang threshold natin 1,000? Wala nang korupsyon kasi ultimong yung clerk na tumatanggap at saka yung pulis na tumatanggap ng 5,500. Pag pinasasamay mo yan sa 1 linggo, sobra na 1,000, plunder na yun, wala nang bail. Oo nga, kaya masyadong malambot ang ating batas. Kaya Masyado. hopefully, lagyan natin ito ng ipin. Ang dami pong dapat ayusin. At actually, itong vote buying, kaya dito kami nakafocus. Kami guardians kasi, more than yung tao po kami. Opo. Mga members namin nasa laylayan ng ating bansa. So, ang nakikita namin, kami sa ground, kita namin talaga na itong vote buying, dito nag-uumpisa ang corruption sa ground. Totoo yan. Kasi simple lang po, pag si Mayor gumasto ng 10 milyon, nanalo, pag upo ni Mayor, Babawi niya yun. kaya you will not expect a good governance from these people na nanalo dahil sa pera. Kaya kami, sumisigaw po kami sa UGB party list, sa mga Union ng Gabay ng Bayan, which is the backbone or the guardians all over the country, at abroad, na ayaw talaga namin ng vote buy. And we will show the people na pwede pala makaupo sa Pwede, Kongreso pwede talaga, na pwede. hindi gumagamit ng pera.